Welcome po dito sa aking YouTube channel. For today's video po, testingin natin itong V380 Pro CCTV camera na nabili ko po sa Lazada at a very affordable price po. Naka 128GB na po ito ng storage. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga videos. Very affordable po itong camera na ito na pwede nyo pang mabili ng mas mura kung mas mababa po yung storage na bibilhin nyo. Pero ang maximum na capacity ng camera na ito ay hanggang 128GB po ng memory card. Bali, ito po yung mga features niya: audio-video recording, two-way audio system, night vision, intelligent detection, yan po yung motion detection, at saka meron po siyang storage capacity na hanggang 128GB po yung pwede nating ilagay. Doon po masisave yung mga nire-record ng ating camera. So binili ko na rin po yung memory card dun sa mismong store para sa isa na lang po yung orderan. Ganyan po yung memory card na kasama. Wala po siyang tatak. Ito na po yung ating pinaka-camera. Meron po siyang connection para sa LAN cable at syempre pwede po itong gamitin ng wireless na. At ito naman po yung pinaka power supply niya, yung manual, at saka po yung mga screws para mailagay po natin siya sa ating wall. Bago ko po ituro sa inyo kung paano ang pag-setup ng ating camera, kailangan po ay naka-download muna yung application ng V380 sa inyong cellphone sa pamamagitan po ng pag-scan ng QR code na nasa manual or dun sa box, or isearch nyo na lang sa Google Play or sa Apple Store. Kapag po na-download nyo na yung application sa inyong phone, kailangan po ay mag-register po kayo at gumawa ng V380 Pro na account. Kasi po hindi po natin ma-set up yung camera kapag wala po tayong account. Gamitin nyo na lang po yung phone number ninyo or yung inyong secondary email address. Huwag nyo pong gagamitin yung mga social media accounts po ninyo para makapag-register po ng V380 Pro na account for security reasons po. Bago po natin i-set up yung unit, kailangan muna nating ilagay yung memory card. At yung unit po natin ay meron pong flap sa taas. Buksan natin yan at dyan po natin i-install yung memory card na 128GB. Yung pong isang button na nakikita nyo po sa ating unit, yan po yung reset button. Kung gusto nyo pong i-reset yung unit ay pipindutin nyo lang po yan ng mga ilang segundo habang nakasaksak yung ating unit at meron po kayong maririnig na voice prompt na na-reset na po yung ating unit. Yan, sara lang po natin ng maigi yung flap para hindi po makapasok yung dumi at tubig. Nakaplug na po yung ating unit at antayin lang po natin yung voice prompt. Camera is starting. Please wait. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Kapag po narinig na natin yung voice prompt na yan, ay buksan na po natin yung application provided po kayo po ay nakapag-register na. Gawin nyo lang po ay scan po yung QR code dito sa likod ng ating unit. At iset up nyo po yung inyong Wi-Fi at hanapin lang po yung 2.4 GHz na connection ng inyong Wi-Fi. Kung meron po kayong 5 GHz ay hindi po yan uubra. Iset up nyo lang po sa 2.4 GHz at saka ilagay nyo po yung password ng inyong Wi-Fi. And then, continue po. Ang next po na gagawin natin ay scan lang po natin yung QR code at itatapat po natin sa mismong CCTV camera. At antayin po natin yung voice prompt. Medyo hahanapin lang po natin yung tamang anggulo at saka yung layo. Saka antayin po yung voice prompt. Receive configuration information. Connecting. Network connected.
Ang next naman na kailangan natin gawin ay maglalagay po tayo ng password para sa ating CCTV camera para po hindi po ma-access ng iba yung ating camera kahit na ma-scan po nila yung QR code dun sa likod ng ating camera para secured po yung ating setup. At saka po pagkatapos po nating makapag-setup ng password ay ibibigay po ng application yung QR code ng ating camera. Kailangan po nating isave yan para po meron po tayong sariling kopya ng QR code ng ating camera kasi po pwede pong mabura yung QR code na nakalagay po sa likod ng ating CCTV camera. At nakakonect na po yan. Ayan, nakita nyo naman, lumitaw na po tayo dun sa ating camera. Tinali ko lang po ito pansamantala sa window grill ng aking bintana para matesting po natin itong ating camera at makita po natin yung motion detection. Bali po naka-turn on yan sa ating application at kita nyo naman ay sumusunod po sa atin yung ating camera kapag po meron po siyang na-detect na gumagalaw. Ito naman po yung itsura ng ating camera kapag gabi. Naka-on po yung mga sensor niya at naka-on din po yung auto light at saka yung motion detection. Bali pag nakadetect po siya ng gumagalaw ay bigla pong sisindi yung mga ilaw niya at kita nyo naman tayo po ay sinusundan ng camera. Bali ipapakita ko naman ngayon sa inyo yung pinaka-application natin. Ito po yung pinaka-application ng ating camera. Free lang po siya pero meron siyang advertisements at pwede rin kayong bumili ng cloud storage sa kanila. Pero payo ko po wag nyo lang gamitin yon kasi meron naman tayong memory card at saka for safety or security reasons ay wag nyo na pong gamitin o wag na kayong bumili ng cloud storage kasi pwede nilang ma-access yung credit card information po ninyo. Ngayon po ay nakikita na natin yung mga video na nakukunan ng ating camera. Live po yan at pwede rin nating marinig kung ano po yung mga tunog na naririnig o nakukuhunan ng ating camera kasi meron po yung built-in microphone. Yan. Dito naman sa pinaka-controller niya, yung PTZ, ay pwede nating galaw-galawin yung ating camera kung saan gusto nating humarap. Pwede po yan. Basta i-press nyo lang yung mga direction. Parang pinaka-trackpad yan. Dito po sa ibaba ay ma-access po natin yung iba't ibang mga features ng ating camera. Meron pa nga yung alarm at ito pong motion track ay yun po yung ito turn on natin para po kapag nakakadetect po siya ng gumagalaw ay susundan po ng ating camera. Pero mag-click lang po kayo. I-set nyo muna yung camera kung saan po nyo gusto yung pinaka-reference point niyo bago nyo po i-click yung sa picture sa ibaba ng motion tracking natin. Kung gusto niyo naman po makita yung mga nirecord ng ating CCTV camera ay pindutin nyo lang po yung playback at saka i-click nyo po yung sa ating micro SD card. Huwag nyo na pong piliin yung cloud storage para hindi na po kayo magbayad at saka for safety reasons nga huwag nyo na pong gamitin yon. Sa SD card na lang po tayo. Ito naman yung pinaka-recording ng ating camera. Bali po gabi yan at gamit ko po yung pinaka-ilaw na built-in sa ating camera. Clear naman. Ito po yung quality ng recording ng ating camera. Yan po yung i-expect natin kapag ito pong particular na model na ito ang ating binili. Medyo blurred po siya lalo na dun sa malayo pero dun sa mga kuha niya na malapitan ay clear naman kapag nakukunan ka ng malapit at maganda po yung ilaw dito sa ating camera kasi po yung pwesto ng ating camera ay nasa loob po siya ng terrace, hindi po siya masyadong na bibigyan ng tamang ilaw yung lighting para mas maging clear yung kuha ng ating camera. So ganyan po yung kanyang kuha at ganito naman po yung quality ng recording niya kapag gabi. Naka night vision po yan at naka-on po yung auto light natin kapag may na-detect po siya na gumalaw. Yan, napansin po. Nakakunan po niya yung tricycle na gumalaw at bigla po siyang umilaw. At kahit na-zoom po natin yan, ganyan na po talaga yung quality ng recording po niya. Especially kapag medyo malayo na, hindi na po siya ganun ka-clear. Pero yung pong sa loob ng gate namin ay malinaw naman.
Hindi po siya advisable sa mga lugar na medyo malawak. Kasi parang useless din siya. Kapag medyo malawak po yung kukunan niya, hindi na po ganun ka-clear. Although, magagamit nyo pa rin po siya para po makapag-monitor po kayo sa inyong lugar. Yan. Good na good po ito sa harapan ng ating mga bahay, especially kung ganito lang po kaliit yung harapan ng bahay nyo, or pwede rin to sa loob ng ating bahay. Mas maganda po na magamit ito sa indoors or sa loob ng ating bahay kasi po yung quality na nakukunan niya ay hindi po ganun ka-clear, lalo na kapag medyo malayo na yung subject. At yan po ang ating review nitong V380 Pro CCTV camera. Maraming salamat po sa panonood, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell. Kung meron po kayong katanungan, iwan lang po kayo ng comment sa ibaba. Maraming pong salamat.